Pag tinatanong ang isang individual kung bakit niya nais maging nurse, common na sagot ng lahat ay para makatulong sa mga may sakit, para mag-alaga at makapagserbisyo sa mga nangangailangan, lalo na sa may mga karamdaman. Subalit nito lamang nakaraang mga buwan ay isang nursing student ang nasangkot sa isang karumal-dumal na kaso ng pagpatay sa Cagayan de Oro City. Isang first-year nursing student ang nahaharap ngayon sa kasong parricide matapos niyang patayin ang kanyang anak sa takot na malaman nito ng kanyang mga magulang at patigilin siya sa pag-aaral. Wala ng buhay at nakasilid sa bag ng matagpuan ang Cagayan de Oro City. January 31st, 2026, isang umiiyak na babae ang dumulog sa tanggapan ng kapulisan ng Balingasag Police Station sa Misamis Oriental. Dumulog sa kanila ang 18 years old na babae na nagpakilala sa pangalang Karil. Kasama ang magulang nito. Nagpunta doon ang babae para humingi ng tulong na mabawi ang kanyang isang buwang lamang na anak na si Baby Kendra. Sa salaysay ni Karil, may nakilala siyang lalaki na pinangalanan niyang Rafi Romitige, isang freshman student na kumukuha ng kursong nursing at residente ng Kibawe, Bukidnon. Dahil malayo ang bahay nito ay nagbo-board ang binata sa Zone 2, Barangay Cugman, Cagayan de Oro City. Mabait ang binata at may itsura kaya naman nahulog ang dalaga dito at kalaunan ay mas lumalim ang kanilang ugnayan hanggang sa magdalang tao ang dalaga. Dito na nagbago ang pakikitungo ni Rafi sa kanya dahil ayaw nitong panindigan ng bata. Hindi pa umano siya handa maging ama dahil sa nag-aaral pa siya at takot siya na pag nalaman ng mga magulang ay patigilin siya sa pag-aaral. Noong una ay pinilit pang ilihim ng dalagang pagbubuntis subalit hindi iyon nagtagal dahil nga sa hindi niya na magawang itago ang paglaki ng kanyang tiyan. Kaya naman isinanggunin niya na ito sa kanyang mga magulang sa Misamis Oriental. Masama man ang loob, ay tinanggap ng mga magulang ni Karil ang kanyang pagdadalang tao. Sinuportahan nito ang kanyang pangangailangan. Kabaligtaran naman sa kanyang nobyo na si Rafi na nagbatigas pa rin. Dahilan para tuluyang putulin ni Karil ang communication sa nobyo. Makalipas ang 9 na buwan, sa tulong ng mga magulang at mga kaibigan, ay malusog na isinilang ni Karil ang anak na babae na pinangalanan niyang Baby Kendra noong December 2025. At dahil nga sa tinalakuran na ito ng kanyang ama, ay sinunod nila ito sa kanyang apelyido. Hanggang sa noong January 2026, makalipas ang 1 buwan na panganganak, ay nakatanggap ng message si Karil mula kay Rafi at sa pagkakataong ito ay sinabi nito na handa na siya para panindigan ang kanilang anak. Sa pag-aakala na magkakaroon na ng buong pamilya ang anak ay ikinatuwa naman ito ni Karil. January 30, 2026 ay personal na nagtungo sa kanilang bahay si Rafi. Masaya nitong hinawakan ng anak at sa huli ay nagpaalam ito kay Karil na ipahiram sa kanya ang bata para ipakilala niya sa mga magulang. Maganda naman ang intensyon nito kaya naman napapayag nito si Karil at inayos nito ang mga gamit ng anak. Ang usapan nila ay ibabalik din ni Rafi si Kendra kinabukasan. Subalit hindi iyon ang nangyari. Kinabukasan ay kinamusta ni Karil ang kanyang anak at tatanungin kung anong oras ito ay hahatid ni Rafi sa kanila. Subalit sa halip na magandang balita ay kabaligtaran ang kanyang natanggap. Sa message na natanggap ni Karil mula kay Rafi, sinabi nito na pinaampo niya ang anak dahil nga sa natatakot siya na malaman ng mga magulang na nagkaroon siya ng anak at patigilin siya sa pag-aaral. Sinabi niya pa na hindi niya na makontak ang taong umampon at binlock siya nito. Parang gumuho ang daigdig ni Karil, nasaan na ang kanyang anak at para mabawi ito ay nagdesisyon na sila na humingi ng tulong sa mga pulis. Kaya sila dumulog sa tanggapan ng pulis sa Balingasag. Agad na pinatawag ng pulis ang suspect na si Rafi at sumama naman ito sa himpilan. Nang kausapin na ito ng investigador ay dito na nila nalaman kung ano ang nangyari kay Kendra. Inamin kasi ng 20 years old na si Rafi na napatay niya ang kanyang anak at nasa loob ito ng kanyang inuupahang silid sa Zone 2, Barangay Cugman. Dahil dito ay agad na nakipag-coordinate ang Balingasag Police Station sa tanggapan ng Police Station 10 sa Barangay Cugman. Kasama ang Soko ay nagtungo sila sa paupahan at dito nga nakumpirma nila na wala ng buhay si Kendra. Sa isang kulay asul na traveling bag ay doon nila natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito na natatabunan ng mga diapers at feeding bottle.
Nang arestuhin ay nagkaroon pa ng dalawang version ng pangyayari si Rafi. Noong una, sinabi niya na tinakpan niya ang ilong ni Kendra hanggang sa mawalan nito ng buhay bago niya isinilid sa bag. Sa pangalawang version naman ay sinabi niya na aksidenteng nahulog si Kendra at sa takot sa nangyari ay itinago niya ito sa bag. Para malaman kung ano ang tunay nang nangyari ay isinailalim si Kendra sa post-mortem examination at sa resulta ng autopsy ay lumabas na namatay ito sa hinang asphyxia by suffocation at wala silang nakitang anumang sinyales sa katawan nito ng pagkakahulog. Kaya naman maliwanag na namatay ang biktima dahil sa ginawang pagpisil ng suspect sa ilong nito hanggang sa mawalan nito ng hininga. Ang suspect ay nasa kamay na ngayon ng Police Station 10 at nahaharap sa kasong parricide. At dahil nga nasa tamang edad na ay maaari na itong humarap sa hukuman at harapin ang kanyang ginawang kasalanan. Samantala sa interview naman sa media sa mga magulang ng suspect, sinabi nila na nagulat sila nang malaman ng balita. Hindi umano nila alam na may anak na ang kanilang anak dahil sa wala naman itong ipinapakilalang babae sa kanila. Pinalaki din umano nila ang anak na laging nagsisimba at walang bisyo. Mula pagkabata ay hindi umano sila nito binigyan ng problema at hindi rin ito naugnay sa anumang mga kaguluhan. Kristuhanon magmamagod, lalapiman magmula sa mga batanon. Dili yun na barkadista, dili na siya mo inom, dili mo sigarilyo. Nga nung naingon anak ma, bisang pag imong pangutanon ang silingan na mo sa kibawi. Bisang pag pangutanon ni mo dire, kaning ilang mga mitri, kaning mga duol-duol dire. Pero sa ituwan ni mo, ma'am, yun sa ang bata, ma'am, nakita mo mo, may bunog. Kaya kamo may makita. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya ng ina ni Kendra. Sa interview ay buong tapang na sinabi ni Karil na desidido siya na magsampa ng kaso at panagutin ang dating karelasyon sa ginawa nito sa kanilang anak. Ayon pa sa kanya, 6 na buwan na siyang walang communication sa suspect. Hindi rin siya nanggugulo at walang balak na ipaalam sa mga magulang nito ang tungkol sa kanilang apo. Kaya naman talagang hindi niya matanggap na sa kabila ng kanilang pananahimik at paglagyo ay bigla itong nagparamdam para lang tanggalan ng karapatang mabuhay ang kanilang anak na si Kendra. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.